Hello, magandang araw ng Sabado sa inyong lahat. At ngayong araw ang pag-usapan natin, teka. Ano ba dapat ang issue na pinag-uusapan ng lahat? Bakit parang ang dami-daming mga ibang issue lumalabas ngayon? Simulan natin, ha? Si BBM. Panay ang labas ngayon, pati sa social media na nagsasabi, ipakukulong natin ang mga nagnakaw sa kaban ng bayan bago magpasko. Ayan. Tapos palagi niyang sinasabi, arestuhin na si Diskaya, makakancel o na-cancel na ang passport ni Zaldico. Siyempre, ang pinalalabas niya, siya pa ngayon ang hero laban sa korupsyon. Samantalang alam naman natin na gaya ng sinabi ni Zaldico, ang Presidente Marcos Jr. ang sinasabi ni Amy Marcos na kapatid niyang bangag ang punot dulo ng issue ng korupsyon sa Pilipinas. So pero kita nyo ha, parang siya ang hero na ako lang ang presidente na humabot sa mga kurap. Paano naman hahabulin ang mga kurap? Talaga naman ikaw ang punot dulo niyan. Bakit? Una-una, ikaw ang namili kay Tambaluslos para maging speaker. Si Tambaluslos ang namili kay Zaldico at ang si Zaldico nagpatupad ng order. Yung huling revelasyon ni Zaldico, mag-insert ng 100 billion para nakawin pa ng presidente mismo at siya mismo nagde-deliver ng 25% para kay presidente, no? Pero ngayon, no, pakikinggan mo ang Marcos Jr. Wow, pakukulong ko si Diskaya. Si Diskaya, yan ay naging instrumento lamang ng mga politiko para mapera yung pondo na nakalaan sa flood control. Kung wala namang mga politiko na nasa likod ng mga pagnanakaw sa taong bayan, wala rin magiging papel ang mga kontrista gaya ni Diskaya. Di ko sinasabi na wala silang pananagutan. Meron talagang pananagutan, no? Pero kung hindi din dahil sa kanilang mga sinisiwalat, hindi natin malalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind sa likod ng pagnanakaw sa bayan. Ganyan din nga yung kaso ni Zaldico, no? Kung hindi nagsalita si Zaldico, wala pa talaga tayong pruweba ng pananagutan ay ang pananagutan ay talagang umaabot sa ulo sa presidente mismo. Ang kauna-unahang testimonya na ganyan nga ay galing kay Zaldico. Kaya nga, maski alam natin na imposible hindi kumita si Zaldico pagdating ng taktang panahon, kapag panahon na talaga para habulin ng mga nagkasala sa taong bayan, kinakailangan natin ang testimonya ni Zaldico. Pero hindi lang yan ang ginagamit nilang mga issue para lihisin ang ating atensyon. Yung mga pagpasa daw ng anti-dynasty law na dapat naman in 1987 pa ginawa ng Kongreso dahil nabuo naman ng 1987 Constitution, 1987 pa, at sinasabi doon na talagang Kongreso ay dapat magpasa ng batas tungkol sa mga dynasties. All of a sudden ngayon, binigyan ng certification as urgent ng presidente ang magpasa ng anti-dynasty law. No? Bakit kaya? Yan ba ay dahil sincero ang Marcos Jr. na wala mga dynasties? Alam natin na ang pamilya niya ang pinakamalaking dynasty ngayon. Daig pa niya po ang mga Duterte. Bilangin natin, siya, yung anak niya, yung kanyang pinsan, yung kanyang pamangkin, yung kanyang kapatid. O di ba? Dami-dami naman talaga niyan, hindi mauubusan, no? So ngayon, bakit all of a sudden sincere sila na ipagbawal ang dynasty? Hindi po, talagang pilit nilang linilihis. Pilit nilang pinalalabas ngayon si Marcos Bangag Jr., yan isang ayon sa kanyang kapatid na si Amy, na unang-una, siya talagang hahabot sa mga kurap at siya ang sigurado na magkakaroon ng batas na nagbabawal sa political dynasty na matagal nang hindi nangyayari, no? Bagamat matagal na siyang obligasyon ng gobyerno. Tapos ito na naman ang issue ng Madriaga na si VP Sara daw ay gumamit ang pera ng mga drug lords at ng Pogo money during eleksyon, no? At sinasabi nga na wow, ang dami, 1.99 billion ang pinamigay ni Inday Sara sa kung kani-kanino na hindi naman malinaw kung bakit mamimigay ng ganyang kalaki si Inday Sara, bagamat ang mga demanda sa kanya, ang pinakamalaking demanda, yung naihain nung makalawa, 660 million. No? Hindi ko alam kung saan ang galing na naman yung 1.9999 na yan. So, ibig sabihin na naman, ayaw na naman ng Malacanang na matutok ang atensyon ng taong bayan doon sa mga tao na lumamon ng flood control projects, dahilan kung bakit lumalangoy tayo sa tubig baha tuwing panahon ng tag-ulan. Well, alam niyo po, sa crisis PR, public relations, yan ay tinatawag na let's deflect the issue.
Huwag natin pag-usapan ang mga issue na dapat talagang bigyan ng atensyon, gugulan ng atensyon, lihisin natin ang issue nang sa ganon, mawala ang sisi doon sa dapat nating sisihin at sa tingin ko, ang lahat ng sisi ay nakatutok kay Ferdinand Marcos Jr. Hindi po importante yung mga sinasabi nila ngayon na di umano'y tumanggap si BP Sara ng pera sa mga drug lords. Una-una po ha, kung totoo yan, di Comelec ang dapat naghahabol niyan. Bakit hindi na-declare sa SOCHE? Okay? Ano naman kinalaman ng Madriaga kung talagang nagamit yan sa eleksyon, no? At saka walang kahit anong testimonya si Madriaga na nagbigay siya ng pera diretso kay BP Sara, no? Mali ang sinasabi nga lang niya, siya ay nag-deliver ng mga pera at least 4 na beses pero hindi malinaw kung kanino. Yung isang beses nakita lang niya na nasa isang sasakyan na dinerive daw ng isang asawa ng abogado sa isang ombudsman. It turns out, yung asawa ng ombudsman lawyer na leon, isang attorney kilala, hindi nagda-drive. So paano niya nakita nagda-drive yung asawa hindi nga marunong mag-drive, no? Nakakatawa naman itong mga ito. Pero yung mga bagay-bagay na yan, kung sila tumanggap ng campaign fund sa SOCHE, dapat Comelec ang nag-iimbestiga niyan at walang iba. At saka bakit ngayon lang lumabas? Yan yung nakapagtataka. Kaya talaga alam ko itong si Madriaga, para lihisin lang ang issue. Dahil sa katagal-tagal naman nakakulong na siya. 2023 pa siya nakakulong. Magtatatlong taon na siya sa kulungan. Bakit ngayon lang siya nagsasalita? At bakit dun sa kanyang mga counter affidavits na ginamit niya laban dito sa kasong kidnapping na nakabinbin ngayon dahil lang kung bakit siya nakakulong, wala naman siyang kahit anong sinabi na siya ay taong gobyerno nung nakaripas. Ang nakita lang nga lang namin isang confidential agent ID ng NBI na hindi ibig sabihin siya ay isang empleyado ha. Confidential agent, informant lang yan. Wala talagang employer-employee relationship sa panig ng Madriaga at ng NBI. Pero lahat itong mga isyong ito, yung mga anti-dynasty law, yung mga paghahabol daw kay Diskaya at kay Zaldico, yung ngayon, mga issue laban kay BP Sara, lahat yan, ang intensyon nila, malimutan natin na ang issue pa rin ngayon ay ang pinakamatinding korupsyon sa kasaysayan ng Pilipinas, at least 1 trilyong pisong nawala, pondo na nakalaan sana sa flood control projects na linamo ng mga buhaya. At ngayon, alam na natin, dahil nga sa testimonya at video recording ni Zaldico, na ang talagang mastermind ng trillion peso plunder ay walang iba kundi ang presidente. Kasabwat ang kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez aka Tambaluslos. Kayo ba? Nagpapadala ba kayo sa paglilihis? Nakalimutan na ba ang katanungan natin is bakit kasi pinirmahan ng isang presidente ang isang napaka-anomalyang pantaunang budget na tinatawag natin na pinakakorap na budget sa kasaysayan ng Pilipinas. Di ba kung meron pananagutan para sa pinakakorap na budget na naipasa ng Kongreso, yan ay dapat yung presidente na siyang naglagda, nagbigay ng kanyang lagda, naglagay ng kanyang lagda para maging epektibo ang pangtao ng budget. Bakit ngayon sasabihin niya hugas kamay siya na parang siya pa ngayon ang hero? Hindi ba? Pati nga yung mga sinasabi ni Zaldico, lahat ng budget, utos ng presidente, tagasunod lang siya. At ako naman, naniniwala ako dyan. Dahil sino ba naman ang isang party list congressman, mas malakas pa siya, Tambaluslos, na siya mismo ang gagawa ng mga pulisiya kung paano babuyin ang budget, kung paano lapain ang budget, kung wala itong approval ng presidente mismo. Wala naman siguro ganung katapangan si Zaldico para gumimik on his own. At the very least talaga, yan ay may basbas ni House Speaker Martin Tambaluslos Romualdez at kaya naman sunod-sunuran itong si Zaldico dahil alam niya na utos yan na nanggagaling sa presidente mismo. Diba? So wag po tayo magpapadala ha. Talagang kapag walang depensa sa malinaw na mga kaso ng pandarambong, ang gagawin nila, ililihis ang issue. Para sa ganun, ang maging buntong ng ating galit ay ibang tao, hindi ang tao na dapat talagang pagbuntungan ng galit at yan ay walang iba kundi ang presidente mismo. Kayo ba'y naniniwala dun sa sinasabi nila na corrupt si BP Sara? Mantakin mo, yan ang kumbaga ipinapalit nila sa debate ngayon kung talaga bang unang-una, magnanakaw ba si Marcos Jr. gaya ng sinabi ni Zaldico at pangalawa, bangag ba si Marcos Jr. gaya ng sinabi ng sarili niyang kapatid na si Amy Marcos.
Ano na nga pa na mangyayari dyan sa issue na bangag si Marcos? Yan ba ay tatapusin natin matapos na magsalita ang kapatid ni Amy Marcos na bangag nga ang kapatid niya? Ganun na lang ba yun? Ibabaon natin sa limot dahil ang presidente ngayon walang ginawa kundi umapit sa social media at sinasabing linalabanan niyang korupsyon. Di ba sila nakakapansin na kahit anong paglihis nila sa issue, wala naman naniniwala na wala silang kinalaman sa korupsyon. Sa tingin ko, kung magkakasurvey tayo ngayon, well, nagkaroon na ng survey na talagang nagpapakita na 80% ng ating mga taong bayan ay talagang naniniwala na matindi ang problema ng korupsyon. Pero ang dapat na i-survey ngayon, naniniwala ba kayo na gaya ng sinasabi ni Marcos Jr., siya walang kinalaman dito sa mga pagnanakaw nito? Sa tingin ko, kung kayo naniniwala na walang kinalaman ng Presidente Marcos dito sa issue ng korupsyon ngayon, lalong-lalo na sa flood control, akitera po kayo, may bebenta ako sa inyong lupa sa ilalim ng tubig. Dahil wala po, talagang super bobo na lang maniniwala na walang kinalaman ng Presidente. Dahil unang-unang nga po, siya ang nagpo-propose ng pantaon ng budget at siya rin ang pumipirma ng pantaon ng budget. Siya rin ang talagang arkitekto ng pagnanais na siya ay manatili sa pwesto miski matapos ng 2028 at siya rin ang autor noong solusyon para mawala ang banta sa kanilang plano na manatili sa pwesto beyond 2028 at yan nga ay sirain ang Inday Sara Duterte. Mabuti na lang talaga matalino ng taong bayan. Kahit anong ibato nila kay BP Sara, pinaka-trusted pa rin si Inday Sara. Pinaka-satisfied pa rin ang taong bayan kay Inday Sara. At syempre, kung magkakaroon ng eleksyon, bagamat lahat ng putik ay binato na kay Inday Sara pa rin ang iboboto ng taong bayan. Ang inaasahan ng mga bangag, dahil matagal pa raw ang 2028, may panahon pa silang sirain si Inday Sara Duterte. Kaya nga yung mga madriyagang yan, lumalabas. Pero mabuti na lang talaga, hindi rin pinaniniwalaan si Madriaga kasi nga, I took up the law at San Sebastian College. Instead of I took up law at San Sebastian College. Kasi sino ba naman yung natapos ng kolehiyo, natapos ng law school na hindi man lang marunong ng basic grammar, no? Hindi na makapanipaniwala yan. Tsaka syempre, yung nakakatawa nga, sinasabi niya, kaya sila magkasama ni Pipi Sara, dahil magkasama sila sa San Sebastian Law, kaidaran ko pala yung Madriaga na yan, no? Kaya lang, 1995 daw siya nag-graduate, no? At 1995 din siya hindi pumasa ng bar, no? Pero kung magka-calculate po kayo, 1995, teenager pa lang si Inday Sara Duterte, paano naman siya maging estudyante ng batas at paano naman sila naging magkasabayan dyan sa San Sebastian Law. Well, ang katotohanan po niyan, ang pagkakaalam ko, parang isang semestre o isang taon lang nag-San Sebastian si VP Sara dahil siya naman yung nagsimula ng kanyang pag-aaral ng batas sa San Beda Law. So sandaling-sandali lang po siya ng San Sebastian at syempre ang karamihan ng mga naging kaklase ni Inday Sara ay mga taga San Beda pa rin. Bagaman totoo po na talagang nag-graduate siya sa San Sebastian Law School. So kayo po, taong bayan, nasa sa inyo na yan. Ang gusto nila, makalimutan nila ang issue ng magnanakaw ba ang Marcos Jr. at bangag si Marcos Jr. Hindi ko na po tinatanong kung bangag si Marcos Jr. Sinagot na po yan ang sarili niyang kapatid. Sinagot na po yan ang pulboronic video. Sinagot na po yan ni Agent Morales at na kanyang confidential source. Sinagot na po yan ni Cathy Binag at sinagot na po yan ni Tatay Digong, dahilan kung bakit nakakulong ngayon si Tatay Digong sa dahig. Ang issue, taong bayan, alam na natin na bangag ang presidente. Alam na natin hindi niya kayang bigyan ng solusyon ng taong bayan. Anong ginagawa natin? Nagmarcha tayo, nagrally tayo, ang lalaki ng rally natin. Pero ano pa rin ang ginagawa natin? Nandyan pa rin ang bangag. Hindi pa rin nagkakaroon ng solusyon ng aking problema. Nandyan pa rin ang ekonomiya natin na patuloy nang bumabagsak, yung ating turismo na talagang pinakamasama na sa buong Southeast Asia, yung ating piso na pinakamahina na sa buong daigdig, at ating stock market na pinakamahina na sa buong daigdig. Ano pang gagawin natin? Naintindihan ko kung bakit isang beses isang taon nais ng mga Pilipino maging maligaya tuwing araw ng Pasko, no? Pero siguro naman, matapos ang Kapaskuhan, pagpasok ng Enero, wag na nating antayin pang Pebrero. Gamitin na natin kapangyarihan natin bilang mamamayan
na tunay na soberenya ng bayan, nasisantihin na ang presidente na alam nating wala ng karapatan manatili sa pwesto dahil siya ay corrupt, dahil siya ay wala sa tamang pag-iisip, dahil sang-ayon sa sarili niyang kapatid, siya ay bangag. Ako naman, ulitin ko po ha, kapag bangag ay presidente, tignan niyo yung ginagawa. Hindi lang palpak ang ekonomiya, hindi lang gumugutom ang ating mga kababayan. Nako, kinakaladkat pa tayo sa gerna, wala naman tayong kinalaman. Ang buong akala nitong bangag na ito, re-resbakan tayo ng Amerika. Ano sabi ng Amerika? Hindi, hayaan mong Taiwan magbayad doon sa mga EDCA bases na gagamitin natin kung didepensahan natin ang Taiwan. Hindi ba malinaw yon? Na wala talaga tayong interest dyan na yung ating mga base militar ay gagamitin para lang maprotektahan ng Taiwan. Pero bakit naman tayo makikihalo dyan sa issue ng Taiwan, ganun talaga naman ang buong daigdig. Kinikilala, meron lamang isang China at hindi po pwedeng maging isang independenteng bansa ang Taiwan. Diba? Pati nga ang Marcos Jr., ang Marcos Sr. pala, nung siya ay biglang nagbukas muli ng diplomatic relations sa panig ng Pilipinas at ang China, naging malinaw na iisa lang ang China at yan ang People's Republic of China at ang Taiwan ay kabahagi talaga ng People's Republic of China. So mga kaibigan ha, ang tinatawag na nangyayari ngayon is crisis PR. Ang kanilang intensyon, maibsan ang galit ng taong bayan dahil binabaling nila sa iba ang sisi. Binabaling nila kay Diskaya, binabaling nila sa mga taga-DPWH, binabaling nila sa mga senador, binabaling nila sa kay Zaldico. Pero isipin po natin muli ha, siya nag-propose ng budget, siya nagpirma ng budget, siya ang talaga ng House Speaker na nasa likod ng lahat ng mga insertions na in turn ay nagtalaga ng chairman ng Committee on Appropriations para ipatupad kung anong gusto mangyari ng presidente. Malinaw na malinaw po sinabi ni Zaldico, lahat ng ginawa niya hindi lang utos ng speaker, ito po ay pagpapatupad sa utos ng presidente. So the buck stops with the president. Huwag tayo magpalihis sa issue. Ang issue pa rin, ang corruption mo, Mr. President, at ang iyong pagiging bangag. Wala na dapat tayong ibang issue na pag-usapan pa. Pero ang issue nga, hanggang kailan tayo magtitiis? Napakahaba naman ang ating pasensya. Sige, palipasin natin ang Pasko dahil yan ay nakagulan natin na once a year ay talagang susubukan natin maging maligaya bagamat ininsulto na nga tayo nung aking kaapelido ko lang po yan, hindi ko yan kaano-ano ng DTI Secretary na sapat na ang 500 pang Noche Buena. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung paano niya pagkakasyahin yun. Siguro ang Noche Buena ay dilata pa rin at kanin para sa Noche Buena. Pero dahil nga tayo isang beses isang taon, nais natin kumain ng masarap na pagkain naman at talagang hindi talaga aabot po ang 500. At wag naman natin ipagkait na sa taong bayan. Yung once a year na masarap na kakainin, dahil once a year, kahit ganong hirap ang buhay nila, nais naman nila magkaroon ng kaligayahan, magkaroon ng maligayang Pasko dahil ang Pasko ay ang kaarawan ng ating Panginoon na nagbibigay ng pag-asa na magkakaroon din ng bukang liwayway sa Pilipinas na mawawala rin ang salot sa lipunan. Ang pangalan ay Marcos Jr. at kanyang buong angkan at ang kanyang mga cronies at magkakaroon tayo ng bagong panimula sa Pilipinas. Siguro po tanggapin na natin. Hindi natin masisisante ang nakaupong presidente ngayong Pasko dahil nais nating ipagdiwang pa rin ang panganak ng pag-asa na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng Hesukristo. Sige po, tanggapin na po natin yan. Na sa ngayon, tayo magdiriwang dahil pinagdiriwang natin na palaging may pag-asa kay Kristo. Pero sana po, pagdating na Enero, huwag na tayo mag-antay pa. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik. Gamitin na po natin ang kapangyarihan na 2 beses na natin ang gamit sa ating kasaysayan. Mag-people power na tayo. Sisantihin na natin ang walang silbing bangag na presidente. Pwede ba ho yun? Dahil kung hindi po, ang wika nga ng kasabihan, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Siguro naman po, pag hindi pa tayo gumalaw matapos ang Pasko, sisihin na lang natin ang ating sarili dahil sa ngayon po, pinagtatawanan na talaga tayo sa buong daigdig kung bakit tayo hindi pa natin pinaalis sa pwesto ang isang taong
vangag bilang isang presidente. Naintindihan ko po na kinakailangan lahat tayo maging maligaya tuwing Pasko. Dahil sa ating pananampalataya, ang Pasko talaga ang talaga nagbibigay ng pag-asa na lahat po ng problema masusolusyonan sa tulong ng Panginoon. Pero ulitin ko po ha, nasa tao po ang gawa. At kinakailangan matapos ang Pasko, sisantihin na natin ang walang silbing presidente na sa ngayon po ay nagpipilit na ilihis ang tunay na issue. Ang tunay na issue, kurap ka, Marcos Jr., bangag ka, Marcos Jr. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtangkilik at hanggang sa muli nating pagkikita ha. Talaga pong tayo po ay sama-sama hanggang huli. Walang iwanan. Ito po ang inyong spokesman nagsasabi, I love you Philippines. You're the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Bye.